Napansin mo ba? May mga lalaking kahit hindi maingay, kahit hindi palaging nagko-comment, kahit hindi pala react, sila pa yung mas nire-respeto, hindi dahil takot ang tao sa kanila. Hindi dahil cold sila, kundi dahil may control sila sa sarili nila. Sa panahon ngayon, karamihan kasi instant reaction agad. May konting disrespect, sasabog agad. May konting criticism, defensive agad. May scene zone, overthink agad. May hindi nagustuhan, post agad. Parang lahat kailangang patulan. At habang mas reactive ang tao, mas nawawala ang kanyang value. Kasi ang taong madaling galitin, madaling kontrolin. Ang taong laging nagpapakita ng emosyon sa maling timing, madaling basahin. Pero ang lalaking marunong mag-control ng sarili, ibang level yon. Hindi siya madaling mamanipulate, hindi siya madaling hilahin ng emosyon, hindi siya parang batang kailangan laging mag-ingay para mapansin. At ironic, no? Habang mas tahimik ang isang lalaki, mas pinapakinggan siya. Habang mas hindi siya react ng react, mas curious ang tao sa kanya. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin bakit mas nire-respeto ang lalaking hindi react ng react. Hindi ito tungkol sa pagiging emotionless, hindi ito tungkol sa pagiging pa-mysterious, at lalong hindi ito tungkol sa pagiging sigma kuno sa internet. Ito ay tungkol sa emotional discipline, mental strength, at yung klase ng presence na hindi kailangang magpakitang gilas para respetuhin. Dahil sa totoong buhay, ang tunay na malakas na lalaki, hindi yung pinakamalakas sumigaw. Kadalasan, siya yung pinakamalakas magpigil. Ang mga taong laging reactive, madaling basahin, isa sa mga dahilan bakit nawawalan ng respeto ang ibang lalaki. Sobrang predictable nila emotionally. Pag pinuri, sobrang taas ng ego. Pag hindi ni-replyan, bagsak agad confidence. Pag may kumontra, galit agad. Pag may babae na hindi interesado, habol agad. Parang lahat ng emosyon nila nasa labas. At ang problema rito, kapag madaling basahin ang emosyon mo, madaling kontrolin ang behavior mo. Isipin mo yung lalaki na konting selos lang, nagwawala agad. Nagchat-chat ng sunod-sunod, nagpo-post ng parinig, nagiging passive-aggressive. Anong dating nun? Hindi alpha, hindi dominant. Ang dating nun, wala siyang control sa sarili niya. At sa totoong mundo, people respect composure more than aggression. Kahit sa workplace mapapansin mo yan, may employee na konting pressure lang, panic agad, defensive agad, nangaaway agad, tapos may isa namang tahimik lang, nakikinig, hindi nag-overreact. Pero pag nagsalita, direct, sino mas may authority tingnan? Yung maingay o yung composed? Kaya nga minsan, kahit hindi manager ang isang tao, parang natural na nire-respeto siya because calmness creates authority. At ito yung hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila para respetuhin ka, kailangan aggressive ka. Kailangan intimidating ka. Kailangan lagi kang may pinapatunayan. Pero minsan, mas intimidating pa yung lalaking hindi madaling matinag. Yung tipong kahit ginagalit mo, steady lang. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya kailangan patunayan sarili niya every single time. At dito pumapasok yung dangerous truth. Kapag lahat pinapatulan mo, lumiliit ka. Imagine mo isang hari. Tingin mo ba papatulyon sa bawat insulto ng random na tao sa kalye? Hindi. Kasi secure siya sa sarili niya. Pero yung lalaking insecure, lahat personal, lahat issue, lahat kailangan depensahan. At alam mo kung bakit attractive din ito sa women. Kasi emotionally safe tingnan ng composed na lalaki. Hindi sila natatakot na konting problema. Sasabog ka agad. Hindi sila natatakot na magiging toxic ka kapag emotional. Hindi sila natatakot na magiging childish ka kapag hindi mo nakuha gusto mo. Kaya minsan yung lalaking tahimik, siya pa yung mas hinahabol, hindi dahil bad boy, kundi dahil may emotional stability siyang bihira makita ngayon. Hindi lahat kailangan ng reaction. Isa sa pinakamalaking sign ng maturity, alam mo kung ano ang hindi dapat pinapansin. Napansin mo ba? Habang tumatanda ang isang tao, mas kumukonti ang bagay na pinapatulan niya. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil naiintindihan niya na hindi lahat deserve ng energy niya. Ito yung problema ngayon sa social media generation. Lahat gustong may opinion. Lahat gustong sumagot. Lahat gustong may last word. Pero ang tunay na powerful na tao, hindi addict sa reaction. Maraming lalaki ngayon ang emotionally exhausted kasi lahat dinadala nila. May nag-unfollow? Affected. May hindi nag-like?
Affected. May hindi bumate? Affected. May narinig na issue? Stress agad. Parang bawat maliit na bagay. Kinakain ng peace nila. At ang ending? Mentally drained sila lagi. Samantalang yung composed na lalaki, pinipili niya battles niya. May disrespect ba? Sige, assess muna. Worth ba ng oras ko? Worth ba ng energy ko? May mapapala ba ako rito? Kasi mature men understand this. Hindi porket kaya mong pumatol, dapat kang pumatol. At practical example, may lalaking nakipag-away online dahil may nag-comment na mahina ka naman. Buong araw niya inubos kakadepensa. Tapos ano nakuha niya? Stress, inis, pagod. Samantalang yung isang lalaki, pinasa lang, ngumiti, tuloy buhay. Guess sino mas mataas emotional intelligence? Kaya malaking power ang self-restraint. Hindi siya weakness. Actually, discipline siya. At sa mundo ngayon kung saan lahat emotional, yung lalaking marunong hindi mag-react agad. Sobrang rare niya. Ang tunay na confidence tahimik lang. Maraming lalaki ang akala confidence ay pagiging loud. Pero tingnan mo yung totoong confident na tao. Hindi sila yung pinakamadaldal sa kwarto. Hindi sila yung pinakamayabang. Hindi sila yung laging nagpapakitang gilas. Most of the time, sila pa yung relaxed. Kasi hindi sila naghahanap validation. At dito nagkakamali karamihan ng lalaki. Kaya sila reactive kasi dependent sila sa approval ng ibang tao. Kapag pinuri sila, okay mood nila. Kapag hindi sila pinansin, bagsak confidence nila. Meaning, hawak ng ibang tao emosyon nila. Pero ang lalaking may tunay na confidence, hindi siya controlled ng reactions ng iba. Hindi ibig sabihin wala siyang feelings. Meron, pero hindi siya slave ng emotions niya. At malaking difference yun, kasi maraming lalaki akala pagiging real, yung pagsabog lagi ng emosyon. Hindi bro, minsan ang totoong strength, yung kaya mong kontrolin sarili mo kahit galit ka. Practical example, imagine may girlfriend kang tinotoyo, mainit ulo, nagdadabog, naghahanap ng reaction. Kapag reactive ka rin, anong mangyayari? Mag-aaway lang kayo. Pero kapag kalmado ka, nakikinig ka, hindi ka defensive agad. Most of the time humuhupa rin situation kasi calm energy affects the room. At ito rin reason bakit maraming natural leaders composed. Kapag crisis, hindi sila nagpapanik. Kapag may problema, hindi sila nagwawala kasi naiintindihan nila. Kapag leader ka at ikaw ang unang nawalan ng kontrol, lahat mawawala sa ayos. At kahit sa attraction, totoo ito. Women test emotional strength unconsciously. Hindi para manipulahin ka agad. Minsan, natural lang nila gusto malaman. Stable ba tong lalaking too emotionally? Kapag konting challenge lang, umiiyak ka agad, nagagalit agad, nagtatampo agad. Nawawala masculine frame mo. Pero kapag steady ka, mas safe ka tingnan, mas mature, mas reliable. Ang lalaking hindi reactive may inner peace. Ang totoo? Kaya maraming lalaki reactive. Kasi magulo isip nila, punong-puno ng insecurity, overthinking, validation, seeking ego, fear of rejection. Kaya konting kibot ng mundo, affected agad sila. Pero ang lalaking may inner peace, hindi siya madaling matrigger kasi hindi niya kailangang patunayan worth niya kada minuto. At malaking difference yan. Kaya nga minsan mapapansin mo, yung lalaking tahimik pero secured sa sarili. Sobrang gaan ng presence, hindi draining kausap, hindi dramatic, hindi attention seeker. At weirdly, mas gusto siyang kasama ng tao kasi peaceful people are rare now. Ngayon kasi parang lahat restless, lahat emotionally noisy, lahat gusto ng validation. Kaya kapag may lalaking grounded, ramdam agad. Practical example, may dalawang lalaki, yung isa laging flex, laging nagpapapansin, laging naghahanap approval, laging may issue. Yung isa naman tahimik lang, focused sa goals. Hindi pala post ng drama, hindi reactive. After 1 year, sino tingin mo mas may progress? Kadalasan yung pangalawa. Kasi habang busy ang iba sa reactions, siya busy sa buhay niya. At ito ang dangerous truth. Kapag kontrolado mo emosyon mo, mas maraming energy mapupunta sa mission mo, sa negosyo, sa katawan mo, sa purpose mo, sa growth mo. Kaya maraming successful men, hindi emotional online, hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil alam nila, energy is expensive. Bakit mas attractive ang composed na lalaki? Hindi man aminin ng iba, pero malaking factor talaga, ang emotional control sa attraction. Kasi ang composed na lalaki,
may sense of safety. At hindi lang ito romantic, pati social respect kasama. Kapag alam ng tao na hindi ka childish mag-react, mas kampante sila sa'yo. Kasi predictable ka in a good way. Hindi sila takot na sasabog ka. Hindi sila takot na magiging toxic ka. Hindi sila takot na magiging immature ka. At para sa babae, malaking bagay yon. Imagine mo may dalawang lalaki. Yung una, konting late reply lang, nagtatampo agad. Konting misunderstanding, gusto agad makipaghiwalay. Konting selos, nagwawala agad. Yung pangalawa, communicates calmly. Hindi needy, hindi emotionally dependent, may sariling buhay. Sino mas masculine tingnan? Sino mas stable? At ito hindi tungkol sa pagiging cold. Maraming lalaki mali interpretation dito. Akala nila dapat nonchalant lagi. Walang pakialam lagi. Pamisterious lagi. Hindi bro. Ang mature na lalaki, marunong magpakita ng emotion. Pero controlled, appropriate, hindi impulsive. Kasi ang tunay na masculine energy, hindi chaotic. Grounded siya. At mapapansin mo rin, mas malalim magsalita ang composed na tao. Kasi hindi siya nagsasalita dahil triggered siya. Nagsasalita siya dahil may value sasabihin niya. Kaya mas pinapakinggan. Self-control is power. Sa dulo, ang dahilan bakit mas nirerespeto ang lalaking hindi react ng react kasi rare ang self-control. Napakadaling sumigaw. Napakadaling magalit. Napakadaling pumatol. Pero mahirap maging kalmado habang galit ka. Mahirap maging composed habang nasasaktan ka. Mahirap pigilan ego mo kapag gusto mo nang patunayan sarili mo. At doon pumapasok tunay na strength, hindi sa muscles, hindi sa yabang, hindi sa pagiging dominante sa salita, kundi sa mastery mo sa sarili mo. Kaya tandaan mo ito. Ang taong kontrolado ang emosyon mo. Kontrolado ka, pero kapag ikaw ang may control sa sarili mo, mahirap kang galawin. At hindi ibig sabihin nito magiging robot ka. Hindi ibig sabihin wala ka ng emotions. Ang ibig sabihin lang, ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Hindi ibang tao. At habang tumatagal, mas marirealize mo, hindi lahat ng disrespect kailangan sagutin. Hindi lahat ng issue kailangan patulan. Hindi lahat ng battle kailangan mong panalunan. Minsan, ang pinakamalakas na move ay yung hindi pag-react. Kaya kung gusto mong respetuhin ka ng tao, simulan mo sa pagkontrol ng sarili mo. Hindi mo kailangang maging maingay para maging powerful. Hindi mo kailangang laging may comeback. Hindi mo kailangang patunayan sarili mo sa bawat tao. Minsan, mas lumalakas ang lalaki kapag natututo siyang manahimik sa tamang oras. At tandaan mo, ang tunay na mature na lalaki, hindi alipin ng emosyon niya. Siya ang may hawak nito. Kung nagustuhan mo itong klase ng content tungkol sa psychology, masculine discipline, emotional control, at modern relationships, subscribe ka lang. Dito hindi tayo puro motivational quotes lang. Pinag-uusapan natin yung mga bagay na totoong nangyayari sa buhay ng lalaki, pero bihirang sabihin ng direkta. Comment mo rin, ano yung isang situation na dati reactive ka, pero ngayon natutunan mo ng kontrolin? Kung may kaibigan kang sobra emotional at laging nadadala ng reaction, send mo rin sa kanya itong video. Baka ito yung kailangan niyang marinig.